Ang mga magsasaka ang tunay na bayani ng Pilipinas. Ngunit sa kasalukuyan, may mga lupaing ipinagkait sa mga magsasaka. Ang mga lupang ito, hindi lang ito lupa. Ito ang pawis, dugo at pangarap ng mga magsasaka. Ang mga magsasakang nakaranas nito ay hindi humihingi ng limos. Hinihingi nila ang katarungan, ang batas na dapat maging sandigan, hindi instrumento para sila ay palayasin. Bawat palay na tumutubo ay pagkain para sa ating lahat. Kapag sila ay nawalan, wala rin tayong lahat. Kaya't samahan ninyo kami. Samahan natin ang mga magsasaka. Itindig ang kanilang mga karapatan. Ang lupa ay para sa mga magbubungkal, hindi para lamang sa mga may makapangyarihan. Magandang hapon sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa sakahan upang magtanong sa ating magsasaka. Inang, anong mga suliranin na kinakaharap ninyo ngayon bilang isang magsasaka? Problema na kinakaharap namin ngayon, ang mga lupang pinaghirapan ng aming mga ninuno ay ninakaw lamang ng mga mayayamang kumpanya. Sana kami kukuha ng aming pangkabuhayan. Ganun ba? Kaya guys, sobrang nakakalungkot talaga ang mga suliranin kinakaharap ng ating kapwa magsasaka ngayon. Maiuugnay namin ang mga suliraning ito sa kasaysayan ni Cabezang Tales. Sa Kabanata 5 ng El Filibusterismo, hindi lamang simpleng kwento ng gabi ang ating makikita. Ito ay pagsusuri sa isang sistemang mapang-abuso. Partikular na lamang sa hindi makatarungang pagpataw ng buwis kay Cabezang Tales na nagpabagsak sa kanya. Isipin niyo ito, si Cabezang Tales ang nagbungkal ng gubat. Siya ang nagbayad ng pawis at siya ang nagpaunlad ng lupa. Pero, nang maging produktibo na ang ani, biglang sumulpot ang mga parli para maningil ng buwis. Hindi lamang iyon, pulit-pulit nilang itinaas ang buwis sa bawat pag-unlad ng ani ni Tales. Ipinakita nito ang buwis noon ay hindi ginamit sa serbisyo kundi para magamkam ang lupa. Na umabot sa 200 piso ang buwis, hindi na ito pagbabayad. Ito ay pag-aalis na ng karapatan sa pag-aari. Dahil sa sistemang ito, ang isang masipag na ama na si Tales ay napilitang maging tulisan. Ang buwis na dapat ay kontribusyon sa bayan ay naging pambili ng kapangyarihan para sa mga abusado. Narito ang aming isang simpleng pagsasadula tungkol sa nangyari kay Tales. Ay, salamat. At akin talaga itong lupain na ito upang gawin namin panghanap buhay ng aming pamilya. Ay, nakakatuwa naman. Makalipas ang ilang oras ay dumating ang mga kura. Tales, kailangan na namin taasan ang iyong buwis. Maliit lamang ang aming kita dito. At kukunin niyo pa? Anong pakiko? Kung hindi ka magbabayad ng buwis, kukunin ko itong mga lupa na ito. Naman ito lamang yung pinapupunan namin ng hanap buhay. Wala akong pake, basta magbayad ka. Naku, anong gagawin ko? Pataas na pataas ang hinihingi nila buwis. Paano ko ito mababayaran? Ang ating advokasya, transparente at makatarungang pamamahala. Ang buwis ay dapat nakabatay sa kakayahan at nakabalik sa serbisyo para sa mamamayan, hindi para sa interes ng iilan. Ano ang advokasya namin? Transparency at ang makatarungang pamamahala. Marami sa ating pamahalaan ngayon sa kasalukuyan ang hindi namamahala ng maayos. Kailangan para sa amin bilang isang estudyante, kailangan dapat iprioridad din. Hindi lamang ang mga may makapangyarihan ang tulungan at tutukan, kundi tulungan din natin ang mga magsasakang nagpapakahirap. Dapat na malaman namin kung saan napupunta ang buwis na aming binayaran. Dapat hindi lamang ang mga may makapangyarihan ang panigan. Dapat din dinggin ang mga nasa baba. Kailangan natin maging pantay.
natin bantayan ang paggamit ng kaban ng bayan. Maging mapagmatsyag sa mga pulisya at huwag hayaang gamitin ang batas o buwis para apihin ang mga walang laban. Kapag ang buwis ay maging piring sa mata ng hustisya, ang bayan ay dapat maghimagsik. Hustisya para sa lahat. Buwis na tapat. Makinabang ang bayan. Ang bayan dapat.